Ang kanyang mga braso ay naputol at ngayon wala na siyang sandata para lumaban. Gayunpaman, hindi tumigil ang dambuhalang oso sa pag-atake. Doon na sumingit si Hyrcanus at binugbog ang oso sa ulo. Inutusan niya itong kumalma, ipinaliwanag na kailangan niya ng kapayapaan at katahimikan upang sundan ang agos ng ilog. Nang siya'y maupo at magsimulang manood ng broadcast, narinig niya ang tagapagbalita na bumabati sa mga manonood. Ipinahayag nito na ang Hydra Guild ang unang nakatuklas sa pagkakakilanlan ng nahawaang konde at plano na nilang magsagawa ng raid. Naitakda na ang petsa ng raid. Umaasa ang bayani na ito'y magaganap sa loob ng 1 buwan. Ngunit mas maganda ang kinalabasan kaysa inaakala niya. 3 araw na lang pala bago ang raid. Natapos agad ang stream at napansin ni Herekan na mas maaga itong dumating kaysa inaasahan niya, ngunit inaasahan na rin yon. Tumawa siya, iniisip na perpekto ang lahat at inutusan ang golem na ipagpatuloy ang laban kontra oso. Habang nanonood ng laban, naisip niya na baka nag-aalala ang Hydra Guild dahil ipinakalat niya ang impormasyon sa iba pang guild. Alam niya na kung Hydra ang kikilos, wala siyang dapat ipag-alala. Malayo ang lamang nila sa iba pang guild sa pagsulong sa pangunahing misyon. Napagtanto ng bayani na matapos niyang makumpleto ang misyon, mawawala na ang kanyang pangunahing kalaban, at sa loob ng 3 araw, magsisimula na ang kanyang masayang buhay. Lumipas ang 3 araw, at iniulat ng sistema na lahat ng miyembro ng Hydra Guild ay napatay sa raid, at nabigo ang misyon. Lubos na naguluhan si Jason. Sa pagkainis, inihagis niya ang telepono sa lupa. Galit na galit siya, nagtataka kung bakit nagsimula ng walang plano ang raid. Naisip niya kung nasobrahan ba ng tiwala ang Hydra Guild, at kung dapat ba siyang maghanap ng ibang opsyon. Maya-maya, napansin niyang nagsimula na ng broadcast ang Red Bulls Guild. Dinampot niya ang telepono at nag-isip kung si Cheb, kilala bilang ang pumatay, ay kabilang dito. Sa laro, nagkomento si Cheb na nagre-reset ang lokasyon, kaya inisip niyang nabigo ang raid ng Hydra. Tinanong niya ang mga sundalo kung nakita nila ang nangyari. Ipinaliwanag niya na napakalakas ng nahawaang konde, kayang sirain maging ang Hydra, at ang kakulangan sa supply ay nagbawas sa tsansa ng tabumpay. Ngunit ibinaon ni Cheb ang espada sa lupa, malinaw na tinanggap ng Red Bulls Guild ang hamon. Nagsigawan ang mga sundalo, handa para sa darating na laban. Nagtaka si Jason kung talagang magsisimula ang Red Bulls ng quest laban sa nahawaang konde, dahil hindi sapat maging ang kanilang kakayahan. Laking gulat niya nang may isa pang manlalaro na sasama sa raid. Lumabas ang isang babae na kasuot ng takong patungo sa Red Bulls Guild. Siya pala ang Guildmaster ng Thunder Hunters, si Queen of Thunder Sura. Naguluhan si Hyrcanus. Ilang sandali bago niya naintindihan na si Chelsea pala ang tinutukoy. Dati nang nagkita ang 2 Guildmaster sa kampo ng Red Bulls. Napansin ni Cheb na hindi inaasahan ang pagdating ng Reyna ng Kidlat at nais niyang malaman kung deklarasyon ba ito ng digmaan. Hindi niya inakalang siya mismo ang lalapit upang makipagkita. Ipinaliwanag ni Sira na magkaalyado pa rin sila sa ngayon. Biglang napansin ni Cheb na bugbog ang isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit sinabi ni Sira na wala iyon, paraan lang nila ng pagbati sa mga estranghero. Pagkatapos ay nagtuon siya at dumiretso sa pakay. Sinabi ng babae na narinig niyang may impormasyon si Cheb tungkol sa nahawaang konde. Nagkunwari si Cheb na walang alam, ngunit sinabi ni Sir na wala ng oras para sa laro. Natuklasan niyang may ilang miyembro ng top 30 guilds ang nakakuha ng impormasyon tungkol sa nahawaang konde. Mapapansin ng kahit sino na biglang kumikilos si Cheb. Tumawa si Cheb, umamin na nahuli siya, pero walang nakakaalam kung sino ang nagbigay ng clue. Ngumiti ng nakakaloko si Sir at tinanong kung talagang inakala niyang magtatagumpay ang Hydra. Ngunit tumugon si Cheb na hindi siya sigurado. Sinabi naman ni Sir na tiyak na mabibigo ang Hydra dahil inuna nila ang raid. Ngunit ang nahawaang konde ang unang boss at mas makabubuti kung ang iba ang maunang umatake upang makakuha ng impormasyon. Naging seryoso si Cheb at tinanong kung ano ang tunay na layunin ni Sura. Ngumiti lamang siya ng bahagya. Ngunit bigla niyang ibinaon ang espada sa mesa na ikinagulat maging ng pinuno ng Red Bulls. Naghanda si Kims para sa pinakamasama, ngunit sinenyasan siya ni Cheb na kumalma. Nag-alok si Sura ng kooperasyon sa raid laban sa nahawaang konde at ipinangako na hahayaan si Cheb na makapagsimula ng unang hampas. Nabigla si Cheb, iniisip na nagbabluff lamang siya. Ngunit napagtanto niyang inaasahan na ito.
Habang pinapanood ang laban niya sa mga raid monster, naunawaan niyang hindi lang ito kayabangan. Gayunpaman, alam niyang hindi madaling kalaban ang nahawaang konde. Ang konde mismo, habang tumatawa ng mayabang, ay nagsabing ni hindi man lang siya nasaktan, at agad na inutusan ang kanyang mga nilalang na umatake ng walang tigil. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng nahawaang konde at ng dalawang guild. Humaba ang labanan, at napansin ni Cheb na unti-unting napapagod ang pinagsamang puwersa. Habang pinagmamasdan ang kalaban, sinabi ni Sire na dumarami ang mga halimaw. Umabante si Cheb, pinakawalan ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Sumigaw siya sa reyna ng kidlat na siya ang magbubukas ng daan. Isinugod niya ang isang napakalakas na atake, at sumunod agad si Sura. Ang makapangyarihang atake ni Cheb ay tumama mismo sa nahawaang konde, at ang reyna ng kidlat ay agad na sumugod sa likuran niya. Naggalit ang boss at gumanti, tinatanong kung paano sila naglakas loob na hamunin siya. Pilit na umiwas si Giwair sa sunod-sunod na atake, pagkatapos ay tumalon siya sa ere. Kumpiyansa ang dalaga habang naghahanda para umatake, ngunit bigla siyang nahuli ng patibong ng konde, itinutok nito ang mga atake sa lupa upang lumabas sa kanyang likuran at dakmain siya sa ere. Nabalisa si Cheb at sumigaw kung ayos lang ba siya. Ngunit huminga ng malalim si Sira at bahagyang ngumiti. Sunod-sunod ang kanyang mga atake at nakatakas siya sa mga kuko ng kalaban. Muli siyang sumugod sa nahawaang konde. Buong kumpiyansa sa kanyang mga mata nang tuluyan niyang hatiin ang katawan ng boss gamit ang kanyang espada. Napabuntong hininga si Cheb at inaming mas nakakatakot pa siya kaysa inaakala. Nakita ni Syra ang mensahe ng sistema na ang Red Bull at Thunder Hunter Guilds ay nagtagumpay sa pagbagsak ng boss. Nabigla ang pangunahing tauhan nang malaman na si Chelsea ang nakatalo sa unang boss. Inihagis niya ang telepono at ibinulong na hindi mahalaga. Ang mahalaga ay natalo ang konde kahit sino pa ang gumawa nito. Nais niyang magdiwang si Syra sa kanyang panalo habang maaari pa dahil iyon na ang huli niyang kasayahan. Sa huli, alam niyang siya pa rin ang magwawagi. Makalipas ang ilang sandali, sa piitan ng Balkas Mountains, kasama niya ang kanyang mga kalansay. Nagmuni-muni siya kung paano siya naging isang chieftain player na muling isinilang at nangangarap na maging pinakamalakas sa laro. Habang nag-iisip, biglang nakarinig siya ng napakalakas na ingay sa paligid. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, isang kawan ng maiilap na baboy ramo ang mabilis na sumugod patungo sa kanya at napilitan si Hyrcanus na tumakas. Ilang oras ang nakalipas, lumapit siya sa pasukan ng Balkas Mountains. Ngunit nakita niyang nakaharang ang isang field. Nalito ang kalansay, ngunit ipinaliwanag ni Hyrcanus na nakasara ang field hanggang matugunan ang isang kondisyon na hindi pa niya natatapos. Kasalukuyang ipinagbabawal ang pagpasok. Gayunpaman, alam niya na ang Balkas Mountains ang pangunahing tagpo ng ikalawang kabanata ng kwento. Pagkatapos makumpleto ang pangunahing quest ng unang kabanata, kusang magbubukas ang pasukan. Nang tawirin ni Hyrcanus ang harang, ipinabatid ng sistema na nakapasok na siya sa Balkas Mountains at binigyan siya ng titulong Pioneer of the Year of Balkas. Tuwang-tuwa ang bayani, iniisip na siya ang unang nakadiskubre sa lugar na ito. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at idineklara na panahon na niya upang magningning. Ngunit agad siyang sinalubong ng mga halimaw. Mga level 6 na po na baboy ramo ito, mababangis na nilalang na laging nagbubuo ng kawan. Bilang isang level 41 lamang, nabigla si Hyrcan nang agad niya itong makaharap. Sa kasalukuyan, galit na galit ang mga baboy ramo at hinahabol ang pangunahing tauhan, habang patuloy na tumatakbo si Hyrcanus, nagtataka sa kanyang malas. Napagtanto niyang maaaring may ibang nakapansin na nagbukas na ang harang at wala ng oras para mag-aksaya. Mababa man ang tsansa, kailangan pa rin niyang sumubok. Ipinag-utos niya sa kanyang mga alagad na buhayin ang kanilang helmet at atakihin ang mga baboy ramo. Ngunit napakalakas ng mga ito at madaling winasak ang kanyang mga kalansay. Sa pag-atras, nakita niyang lahat ng kanyang mga kalansay ay napatay sa isang hampas lamang. Ngunit mumiti ang bida. Itinuring niya itong isang pain at inactivate ang laziness curse skill sa mga baboy ramo. Nilapitan niya ang mga ito at ipinaalam na hindi sila makakakilos ng ilang sandali. Pagkatapos, kinuha ang kanyang espada at sumugod sa laban. Nais ni Hyrcanus na ipaghiganti ang pagkawasak ng kanyang mga kalansay. Ngunit bigla siyang nadulas sa balat ng saging at bumagsak mismo sa harapan ng mga hayop. Pagkatapos ay isa pang balat ang bumagsak sa kanyang ulo.
Naggitngit si Hyrcanus, pilit na iniintindi kung ano ang nangyayari. Samantala, isang level 50 armored monkey, kilala sa pambubuli, ang nakaupo sa sanga ng puno. Nagalit si Hyrcanus at sinabing maghintay ang unggoy dahil parurusahan niya ito. Ngunit sa sandaling iyon, ipinabatid ng sistema na natapos na ang debuff effect. Nataranta siyang lumingon na pagtantong kritikal ang sitwasyon. Biglang may matinding liwanag na pumikit sa kanya, at ang ulo ng isa sa mga baboy ramo ay tuluyang nadurog. Nabigla si Hyrcanus, pilit na iniintindi kung ano ang nangyari. May isang tao sa puno na nagpapaputok gamit ang isang pana. Sunod-sunod na mga palaso ang pinakawalan ng estranghero, at sa isang iglap ay winasak nito ang ilang baboy ramo. Namangha ang pangunahing tauhan sa kung gaano kadaling natalo ang mga halimaw, at naitanong niya sa sarili kung paano ito nagawa gamit lamang ang isang putok. Lumapit ang misteryosong figura at tinanong kung nasaktan ba ang bayani. Lumingon si Hyrcanus at nakita ang lalaki, iniisip kung siya nga ba ang iniisip niyang tao. Samantala, lumipat ang kwento sa Zuryu Castle. Nagulat ang dalawang raider sa kanilang nakita. Napansin ng isa ang isang kabalyero na nakasandal sa pader at tinanong kung iyon ba ang baluti ng White Mamba. Tumango ang isa pa at nagtanong kung iyon ba ay isang rancor. Ang kabalyero, halatang inis, ay inayos ang kanyang salamin at tinanong kung natuklasan na ba ng kanyang kasama ang pagkakakilanlan ng impormante. Sa sandaling iyon, lumitaw mula sa mga anino ang isang mangkukulam at sinabi na wala pang kahit anong guild ang nakakaalam kung sino ang nagbigay ng impormasyon na, kung tutuusin, ay lohikal lamang. Sapagkat pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang taong nakakaalam ng pagkakakilanlan ng konde at ibinahagi ang impormasyon ng libre. Imposibleng matagpuan ang ganitong uri ng tao. Nais malaman ng kabalyero kung may balita ang kaibigan tungkol sa Mask of Hahoy, at sumagot ang mangkukulam na si Toti ay nagpo-post lamang ng mga karaniwang hunting videos. Ipinagpatuloy ng mangkukulam na imposible para sa isang baguhan na kakasimula pa lang ng pangunahing kwento na masangkot sa lahat ng ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan susunod na misyon ng kabalyero, at ipinaalam nito na ito'y sa Cleansing Guild. Tiniyak ng kabalyero na kakayanin niya ang tungkulin ng kanyang katulong, at hiniling sa kaibigan na ituon ang pansin sa paghahanap ng taong nagpakalat ng impormasyon. Binigyang diin niya na hindi pa kilala ang pagkatao ng lalaking iyon, ngunit nangako siyang pagbabayaran nito ang pagyugyog sa balanse ng mundo. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang kwento sa isang payak na kubo sa Balkas Mountains. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.